December 2024. Ang malamig na hangin pero mas malamig ang loob ng bahay namin. Habang ang mga kapitbahay ay nag-aayos ng mga Christmas lights at excited sa Noche Buena, kami ang tanging ingay lang sa bahay ay ang tunog ng nebulizer at ang mahinang paghinga ni Mama. December 24, 2024, Besperas ng Pasko. Dapat sana ay nasa racket ako sa isang hotel sa Makati. Pero hindi ako pumasok, may kakaibang kaba sa dibdib ko. Bandang alas 11 ng gabi, tinawag ako ni Angeli. Kuya, si Mama parang nahihirapang huminga. Nagmadali ako sa kwarto, hawak ko ang kamay ni Mama. Ang payat-payat na niya. Tumingin siya sa akin at pilit nang umingiti kahit nahirap na hirap. Doon niya sinabi ang mga salitang yon. Darating din ang oras ko. Ilang minuto bago mag-alas 12, bago pa man pumutok ang mga kumpiti sa labas at magkantahan ang mga tao ng Joy to the World, tuluyan ang pumanaw si Mama. Papadudot yon ang pinakamalungkot at pinakamadilim na Pasko sa buong buhay ko. Habang ang mundo ay nagdiriwang sa pagsilang ni Kristo, ako naman ay nagluluksa sa pag-alis ng kaisa-isang tao na naniniwala sa talento ko. Wala kaming handa, ang tanging nasa lamesa namin ay ang mga gamot na hindi na niya maiinom at ang mga luhang hindi namin mapigilan. Sa mga sandaling yon ay parang gusto ko na ring isuko ang musika. Sabi ko sa sarili ko, ano pa ang silbi ng pagsikat kung wala na ang taong pag-aalayan ko nito. Pero hindi ko alam ang kamatayang ito ang magbubukas ng pinto sa isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Isang pinto na sana ay hindi ko na lamang binuksan. Samantala pagkalipas ng libing ni Mama ay para akong naging multo sa loob ng sarili naming bahay. Alam mo yung feeling nagising ka naman nakatayo pero ang utak mo ay lumulutang sa kung saan. Ganon ako. Ang sakit eh. Yung bawat sulok ng bahay may ala-ala niya. Yung amoy ng paborito niyang pabango, yung upuan niya sa hapag, lahat yon ay parang kutsilyong sumasaksak sa akin sa pang-araw-araw. Isang hapon, mga isang linggo matapos ang libing, nagpasya kaming magkapatid na linisin ang kwarto ni Mama. Mahirap, pero kailangan gawin para hindi kami lalong malubog sa kalungkutan. Kuya, tulungan mo naman ako dito sa aparador. Tawag sa akin ni Angeli. Ang bigat nitong kahon sa itaas. Baka mahulog sa akin. Umakyat ako sa silya at inabot ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Isang baul na maliit pero mabigat. Pagbaba ko, puno ito ng alikabok. Pagbukas namin, nandun yung mga lumang litrato, mga resibo, at yung mga sulat ni Papa noong nabubuhay pa siya. Pero sa pinakailalim ay may isang bagay na nakabalot sa isang kupas na telang itim. Ano yan? Tanong ni Roman, nakakapasok lamang dala ang basahan. Parang notebook, sagot ko habang tinatanggal ang tela. Hindi lang siya basta notebook, isa itong lumang diary na ang cover ay gawa sa parang balat ng hayop na sobrang tigas na. May kakaibang amoy ito. Hindi lang amoy lumang papel kundi amoy lupa na parang galing sa hukay. Naalala ko tuloy ang mga kwento ni Mama tungkol kay Lola Vering. Sinasabi nilang albularyo o manggagamot daw si Lola sa probinsya. Pero matagal na siyang pumanaw bago pa ako ipanganak. Sabi ni Mama may mga gamit daw si Lola na hindi dapat pakialaman. Dinala ko ang diary sa maliit kong studio. Binuklat ko ang unang pahina, akala ko ay mga recipe ng luto o listahan ng utang ang makikita ko. Pero nagkamali ako. Ang bumungad sa akin ay mga drawing na nakakakilabot. May mga sketch na mga taong parang hinihiwa ang sarili, mga hayop na may dalawang ulo, at mga simbolo na hugis bituin pero pabaliktad. Ano bang klaseng diary ito?
Bulong ko sa sarili ko habang nanunuyo ang lalamunan ko. Habang nililipat ko ang mga pahina ay napansin ko ang isang section na puno ng mga spells. May mga instruction kung paanong gumawa ng gayuma, paano magpabalik ng nawawalang gamit, at ito ang nagpatindig ng balahibo ko. Paano makipag-usap sa mga watchers. At doon ko nakita ang pahinang yon. Sa gitna ng diary ay may isang page na halos mapunit na sa kapal ng tinta. Nakasulat sa pinakataas ang pangalang Samyaza. Sa ilalim nito ay may drawing ng isang nilalang na napakalaki. May mga pakpak na tila buto-buto na lamang at mga mata na parang nakatingin sa akin kahit saan ko itapat ang diary. Pero ang mas malaking problema, hindi ko mabasa ang mga nakasulat. Hindi siya Tagalog at hindi English. At lalong hindi naman Espanyol. Ang mga letra ay parang mga uod na nakakabuhol-buhol. May mga tuldok at guhit na hindi pamilyar sa paningin ko. Dahil hindi ako mapakali, kinabukasan ay tinawagan ko si Dre. Si Dre ang pinakamatalinong tropa ko noong college. Linguistics ang kinuha niya at mahilig sa mga patay na lingwahe. Nagkita kami sa isang coffee shop sa Katipunan para hindi masyadong halata ang kaba ko. Pare, tingnan mo nga ito, galing sa lola ko. Sabi ko sabay lapag ng diary sa lamesa. Nung una ay parang bored pa si Dre, pero nang makita niya ang mga sulat ay muntik na niyang maibuga ang iniinom niyang Amerikano. Kinuha niya ang salamin niya at dahan-dahang hinawakan ang papel. Eugene, saan mo ito nakuha? Seryoso, hindi ito biro. Seryoso niyang sabi. Bakit? Ano ba yan? Ito'y wikang Aramaic. Pero hindi ito yung version na tinuturo sa eskwelahan. Ancient Aramaic ito. Yung dialect na ginagamit sa Mesopotamia, libo-libong taon na ang nakakalipas. Pero ang weird, tumigil siya tumingin sa akin ng diretsyo. Ang context ng mga nakasulat dito ay tungkol sa mga fallen angels. Ang tinutukoy dito, itong Samyaza, siya raw ang leader ng mga anghel na nagrebelde sa langit at bumaba sa lupa para makipagtalik sa mga tao. Naramdaman ko ang lamig na gumapang mula sa paa ko hanggang sa bato ko. Anong sabi ng page na may pangalan niya? Tanong ko. Inaral ni Dre ang pahina ng mabuti. Sabi dito, ang tinig na hihiram sa aking kapangyarihan ay siyang magiging susi sa pagbubukas ng pintuan. Parang kanta. Isang invocation. Isang tawag. Hindi ko alam kung bakit, pero habang nagpapaliwanag si Dre ay parang may narinig akong mahinang bulong sa tenga ko. Kahit na maingay sa loob ng coffee shop, isang bulong na parang tinatawag ang pangalan ko. Mabilis kong sinarado ang diary at nagpasalamat na kay Dre. Pag-uwi ko sa bahay, nanginginig ang kamay ko habang nilalagay ang diary sa ilalim ng aking kama. Gusto ko sanang itapon pero may bahagi sa loob ko na isang madilim na bahagi na gutom sa tagumpay. Ang nagsasabi na baka eto na ang sagot sa lahat ng dasal ko. Hindi ko alam yung sagot. Palang yon ang magiging mitya ng katapusan ko. Samantala, pag-uwi ko galing sa pagkikita namin ni Dre ay parang ang bigat-bigat ng diary sa loob ng bag ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may dala kang buhay na bagay na tumitibok. Ganon ang pakiramdam ko. Nilagay ko muna ito sa ilalim ng kama at pinakasulok kung saan ay hindi maaabot ni na Angeli o Roman kapag naglilinis sila. Nang gabing yon, Papa Dudut, hindi ako makatulog. Nakatitig lamang ako sa kisame. Nakikinig sa huni ng mga kuliglig at sa malayo ay ang busina ng mga sasakyan si EDSA. Pero habang tumatagal, parang humihina ang lahat ng tunog sa labas. Hanggang sa naging sobrang tahimik. Yung katahimikang nakakabingi.
Yung parang nasa loob ka ng isang vacuum. Ako dinalaw ng unang panaginip. Sa panaginip ko, nasa dati kaming bahay sa probinsya. Maliwanag, maliwalas at amoy kape. Nakita ko si mama, nakaupo siya sa tumba-tumba. Nakasuot ng paborito niyang puting duster. Pero noong lumapit ako ay napansin ko na hindi siya gumagalaw. Nakatitig lamang siya sa kawalan. "Ma!" tawag ko. Dahan-dahan siyang lumingon, ng mukha niya ang ganda. Parang nawala lahat ng kulubot at pagod noong may sakit pa siya. Pero noong nagsalita siya, ang boses niya ay parang nanggagaling sa loob ng isang malalim na balon. "Eugene, anak, huwag kang matakot," sabi niya habang nakangiti. Pero ang ngiti niya ay masyadong malapad, parang hindi natural. "May darating na bisita. Siya ang magbibigay sa iyo ng lahat ng hinihiling mo. Si Samyaza. Makinig ka lang sa kanya, ha? Para sa atin din ito." Gusto kong magtanong pero biglang nag-iba ang paligid. Ang puting duster ni mama ay naging itim. Ang paligid ay naging madilim at ang amoy ng kape ay napalitan ng amoy ng sunog na karne at bulok na itlog. Bigla akong nagising pero hindi pala ako tuluyang gising. Naramdaman ko ang higaan ko, naririnig ko ang tiking ng clock sa dingding. Pero hindi ko maigalaw kahit dulo ng daliri ko. Sleep paralysis, Papa Dudut. Sanay ako dito dati kapag pagod sa racket pero iba ito. Ngayon ay ramdam ko na may mabigat na nakaupo sa paanan ng kama ko. Sobrang bigat na lumulubog yung kutsyon. Pilit kong idinilat ang mga mata ko. Sa dilim ng kwarto sa paanan ng kama ko, may nakatayo. Isang anino na mas maitim pa sa gabi. Hindi siya tao. Napakatangkad niya at halos tumama na ang ulo sa kisame. Wala siyang suot na damit. Pero ang balat niya, kung balat man yon, ay parang gumagalaw na usok. Wala siyang mukha, wala siyang ilong o bibig, pero may dalawang butas sa parte ng mata na nagniningas sa sobrang itim. Oo, nagniningas na itim. Ramdam ko ang lamig na lumalabas sa kanya. Para akong nasa loob ng freezer. "Sino ka?" Gusto kong isigaw pero ang tanging lumalabas sa bibig ko ay isang mahinang ungol. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya, parang yumayanig ang dibdib ko. Noong nasa tapat na siya ng mukha ko ay naramdaman ko ang hininga niya. Malamig na parang yelo at amoy kalsada pagkatapos ng ulan. Pero may halong amoy ng bakal o ng dugo. "Ibibigay ko ang lahat, Eugene," bulong niya. Hindi ko narinig sa tenga ko ang boses kundi sa loob mismo ng utak ko. Parang kinalos ang bungo ko. "Ang tinig mo ay magiging tinig ko. Ang musika mo ay magiging daan ko." Bigla siyang damba sa akin at doon ako tuluyang nakahinga ng malalim. Napabangon ako sa kama. Basang-basa ng pawis at nanginginig ang buong katawan. 3:00 na pala ng madaling araw, ang oras ng mga demonyo. Hinanap ko yung diary sa ilalim ng kama. Nung nakuha ko ay laking gulat ko dahil ang diary ay mainit. Pagbukas ko sa pahina ni Samyaza, may nakasulat doon na wala naman kahapon. Isang linya na mga letra na mukhang Aramaic. Pero ang tinta ay tila gawa sa tuyong dugo. Hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ako ni Angeli na nagtitimpla ng kape. "Kuya, okay ka lang ba? Ang putla mo. Para ka nakakita ng multo," sabi niya habang naghahanda ng almusal. "Wala to, Ange. Sa panaginip lang," sagot ko. Pero sa loob-loob ko alam kong hindi yon panaginip. Alam kong nahanap na ako ng bisita ni Mama. At ang mas nakakatakot ay hindi na siya aalis pa. Ang aura niya ay hindi nakakatakot sa paraang gusto mong tumakbo kundi sa paraang
gusto mong lumuhod. Eugen. Eugen, tawag ni Mama. Ang boses niya ay parang musika na may halong static. Ito na ang sagot sa mga pangarap natin. Sabi ni Samyasa ay magiging pinakasikat kang composer sa buong mundo. Higit pa sa iniisip mo. Tumingin ako kay Samyasa. Kahit na wala siyang bibig ay naramdaman ko ang ngiti mula sa utak ko. Isang awit lang, Eugen, sabi ng tinig sa isipan ko. Isang awit na may frequency na hindi pa naririnig ng tao. Ang awit na ito ay magdadala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Ibibigay ko sa iyo ang talino, ang lengguwahe at ang koneksyon. Anong klaseng kanta? Tanong ko sa panaginip. At bakit kailangang Aramaic? Dahil ang Aramaic, ang wika ng unang pagbagsak. Sagot niya. At ang kantang ito ay hindi para sa radio o sa YouTube lang. Gagawin nating pambato ito ng Israel sa Eurovision Song Contest 2027. Doon sa harap ng buong mundo ay hahandog mo ang awit sa akin. Naguluhan ako. Eurovision? Israel? Paanong mangyayari yon taga-Caloocan lamang ako? Niwala nga akong passport. Pero parang nababasa ni Samyasa ang nasa isip ko. Huwag mong intindihin ang paraan. Ang kailangan mo lang gawin ay isulat ang kanta. Isulat mo sa wikang ituturo ko sa iyo. Pero tandaan mo, Eugen, ang kantang ito ay hindi lang musika. Ito ay isang hudyat. Kapag narinig ito ng sapat na dami ng tao ay magsisimula ang huling yugto. Ang apocalypse, ang katapusan ng mundong kinalakhan mo. Nanlamig ako. Katapusan ng mundo? Bakit ko gagawin yun? Lumapit si Mama sa akin at tinawakan ang pisngi ko. Malamig ang kamay niya parang yelo. Anak, isipin mo. Sa mundong ito, struggling ka lang. Walang nakikinig sa iyo. Pero sa bagong mundo na itatayo ni Samyasa, ikaw ang magiging hari ng musika. Hindi mo na kailangang mamalimos ng pansin sa mga producers na yan. At higit sa lahat ay magkakasama tayo habang buhay. Hindi ba yun ang gusto mo? Doon ako natigilan. Ang makasama si Mama muli, hindi na maninig ang rejections, ang mapatunayan sa lahat na nanghusga sa akin na nagkamali sila. Ang lason ng ambisyon ay unti-unting pumasok sa sistema ko. Sige, bulong ko sa panaginip. Anong gagawin ko? Maghintay ka sa aking pagdikta. Simulan mo nang hasain ang iyong pandinig sa mga bulong ng gabi. Kailangan mong matapos ang kanta bago ang November 2026. Kapag hindi mo natapos, ang kaluluwa mo at ang kaluluwa ng mga kapatid mo ang magiging kabayaran. Napaupo ako sa kama. Habol ang hininga. Pagtingin ko sa table ko, may isang lumang fountain pen na hindi ko naman pagmamay-ari. At sa tabi nito ay may isang listahan ng mga pangalan ng mga tao sa CAN, ang official Israeli broadcaster ng Eurovision. Meron ding mga pangalan na mula daw sa Israel Ministry of Culture at mga top music producers ng Tel Aviv. Sa pinakailalim ng listahan, may nakasulat na note sa wikang Tagalog pero ang sulat kamay ay kay Mama. Mag-umpisa ka na, Eugen. Malapit na tayong magkita. Nanginginig akong tumingin sa salamin. Ang mga mata ko ay tila may bahid ng itim na hindi ko mabanlawan. Doon ko na-realize na wala na itong balikan. Pumasok na ako sa isang kontrata na ang tinta ay dugo at ang kapalit ay ang buong mundo. Papadudot nagsimula ang 2025 na parang isang mahabang blackout. Alam mo yung feeling na gising ka pero hindi ikaw ang nagmamaneho ng sarili mong katawan. Ganon ang nangyari sa akin. Sa umaga nakatitig lamang ako sa kawalan pero pagsapit ng dilim ay doon nagsisimula ang totoong trabaho.
Hindi ko na kailangan mag-isip ng chords o lyrics. Sa tuwing uupo ako sa harapan ng keyboard ko ay kusa na lamang gumagalaw ang mga daliri ko. Parang may mga invisible na sinulid na nakatali sa bawat daliri ko at si Samyaza ang puppeteer. Ang tunog na lumalabas sa speakers, grabe, hindi siya normal na areglo. May mga frequencies na kapag narinig mo ay parang bumabaliktad ang sikmura mo. Pero hindi mo magawang patayin ang computer. Sobrang ganda pero sobrang mali. Dito na rin nagsimulang magbago ang itsura ko. Isang umaga pagtingin ko sa salamin habang nagsisipilyo, nabitawan ko ang toothbrush ko. Ang puti ng mga mata ko ay unti-unting naging madilaw na parang may jaundice at yung mga ugat sa paligid ng leeg ko ay naging kulay ube na halos itim. "Kuya, kumain ka na muna," tawag ni Angeli mula sa labas ng pintuan. "Busog pa ako," sagot ko, pero ang totoo ay wala akong panlasa. Ang kanin at ulam ay lasang lupa at kalawang sa bibig ko. Ang tanging nagbibigay sa akin ng energy ay yung mga pag-inom ng tubig na gripo. Maraming tubig na parang laging tuyot ang lalamunan ko sa kakasulat ng mga lyrics sa Aramaic. Isang gabi, pumasok si Roman sa kwarto dahil nakalimutan ko na namang ilabas ang mga basura. Pagbukas niya ng pinto ay napatigil siya. "Kuya, ano yan?" tanong niya, bakas ang takot sa boses. Napatingin ako sa paligid ng kwarto ko. Doon ko lang napansin na ang bawat inch ng dingding ko ay puno ng mga sulat. Gamit ang uling at minsan ay sarili kong dugo mula sa mga sugat sa daliri ko. Sinulat ko ang buong score ng kantang Samyaza. Ang buong kwarto ko ay naging parang loob ng isang kabaong na puno ng mga sumpa. "Lumabas ka, Roman," sabi ko. Ang boses ko ay hindi na yung sa dati. Mas malalim na ito, mas paos at parang may dalawang tao na sabay na nagsasalita sa loob ng lalamunan ko. "Kuya, kailangan mo na ng doktor. Tingnan mo yung balat mo, nagbabalat na parang sa ahas. At yung amoy dito para kang may tinatagong patay na daga." Sigaw pa ni Roman. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lamang ako sa pagtipa sa keyboard. Pero ang pinakagrabe ay yung mga gabi na hindi ko na maalala pa. Isang madaling araw ay nagising ako na masakit ang buong katawan. Nakita ko sina Angeli at Roman na nakatayo sa may pintuan ng sala. Parehong umiiyak at nanginginig. "Bakit?" tanong ko. Itinuro ni Angeli ang kisame. Doon ay may mga bakas ng maduming kamay at paa, mga bakas ko. Sabi nila ay nakita nila akong gumagapang sa kisame habang natutulog. Ang leg ko ay nakapihit ng 180 degrees at bumubulong ako ng mga salitang hindi nila maintindihan. Mukha na raw akong zombie. Payat na, dilat ang mga mata at ang balat ko ay kulay abo na. "Kuya, hindi na ikaw yan," hikbi ni Angeli. "Si Mama, hindi yan ang gusto ni Mama para sa iyo." Pero sa isip ko ay naririnig ko ang tawa ni Samyaza. "Malapit na, Eugen. Ang kanta ay nabubuo na. Hayaan mo silang matakot. Ang takot nila ay pagkain para sa himig na ito." Wala na akong pakialam sa itsura ko o sa takot ng mga kapatid ko. Ang tanging mahalaga ay ang kantang Samyaza. Pagsapit ng November 2025, natapos ko ang final version. Pero kasabay ng perfect na kanta ay ang tuluyang pagguho ng pagkatao ko. Hindi na ako si Eugen ang composer, ako na ang physical vessel ng isang demonyong naghahanda. Samantala hindi ko na matandaan kung paano ako napunta sa sitwasyong yon. Ang huling alaala ko lamang bago magdilim ang lahat ay ang pag-click ko ng save sa final master ng kantang Samyaza. Pagkatapos noon ay parang hinigop ang buong malay ko.
Nang magising ako ay hindi ko maigalaw ang mga kamay at pako. Nakatali ako sa sarili kong kama gamit ang mga makakapal na nylon na lubid, yung ginagamit sa mga bangka, masakit, baon na baon sa balat ko. Amoy insenso at kung anong matapang na langis sa buong kwarto. Kuya, sorry. Kailangan namin tong gawin. Narinig kong bulong ni Roman. Nakatayo siya sa gilid, mugto ang mga mata at may hawak na rosaryo. Si Angeli naman ay nakasandal sa pader. Hindi makatingin sa akin, humihikbi lamang. Sa paanan ng kama ko, may isang lalaking nakasuot ng itim. Si Father Ben, matanda na siya pero ang mga mata niya ay parang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Eugene, naririnig mo ba ako? Tanong ni Father Ben Acorda. Gusto kong sumagot ng oo, pero ang lumabas sa bibig ko ay isang malakas at malalim na tawa. Isang tawa na hindi sa akin, parang boses ng isang higante na galing sa ilalim ng lupa. Ramdam ko ang pangako na parang mababali sa laki ng pagkakabuka ng bibig ko. Ang taong ito ay akin na. Ang boses na lumabas sa akin ay naging kiskis ng bakal. Ang awit ay malapit nang matapos, wala na kayong magagawa pa. Nagsimulang magdasal si Father Ben sa Latin. Bawat salita niya parang binubuksan ang kumukulong mantika ang utak ko. Sumisigaw ako. Hindi ang demonyo ang sumisigaw. Pero ang sakit ay nararamdaman ng bawat nerve sa katawan ko. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti, sigaw ni Father Ben habang winiwisikan ako ng holy water. Pagpatak ng tubig sa balat ko ay umusok ito. Literal na umusok. Eugene, parang asidong tumunaw sa balat ko yon. Doon ako nagsimulang magwala. Kahit nakatali ako ay naramdaman ko ang puwersa sa loob ko na nagpabuhat sa buong kama. Ang apat na paa ng kama ko ay umangat ng ilang pulgada mula sa sahig. Lumabas ka sa miyasa, sigaw ni Father Ben. Iuutos ko sa iyo sa ngalan ng Panginoon na bitawan mo ang anak na ito. Sa puntong iyon ay parang naging pelikula ang paligid. Ang mga gamit sa studio ko, ang speakers, ang mga papel, ang mga plaka sa dingding ay nagsimulang magliparan. Ang computer ko ay biglang nag-on at tumugtog ang kanta. Pero hindi ito yung areglo ko. Ang tunog ay parang sigaw ng libo-libong kaluluwa na sabay-sabay na nagdurusa. Nakita ko ang mukha ni Mama sa anino ng sulok ng kwarto. Nakatingin siya sa akin, umiiyak ng tugo. Anak, lumaban ka, bulong niya. Pero agad din siyang nilamon ng itim na usok. Hindi siya aalis, sigaw ko sa wikang Aramaic. Ang katawan ko ay bumaluktot ng pabaliktad. Ang buto sa likod ko ay lumutong na parang nababasag na kahoy. Nakita ko ang takot sa mukha ni Roman pero hindi siya bumitaw sa pagdarasal. Nilipat ni Father Ben ang krus sa noo ko. Ramdam ko ang matinding init, parang pinapaso ako ng bakal. Sumigaw ako ng huling beses, isang sigaw na nagpabasag sa lahat ng bintana ng bahay namin at nagpatay sa lahat ng ilaw. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang itim na usok na lumabas sa bibig ko. Malamig, madulas at amoy bulok. Pagkatapos noon ay biglang gumaan ang paligid. Nawala ang bigat sa dibdib ko, nawala ang ingay sa utak ko. Nang bumukas sa mga ilaw ay nakita ko si Father Ben na hinihingal at pawis na pawis. Sina Angeli at Roman ay agad na lumapit sa akin at kinalagan ang pagkakatali sa akin. Umiyak ako ng umiyak para kung batang nawala at nakauwi na. Wala na siya, Eugene, sabi ni Father Ben. Pero mag-ingat ka.
ang pintong binuksan mo ay hindi basta-basta na isasarado. Akala ko, Papa Dudut, ay tapos na. Akala ko dahil napaalis na si Zamyasa, sa katawan ko ay tapos na ang lahat. Pero nang gabing yon, habang tulog ang lahat, ay nagising ako na nakaupo sa harapan ng computer. Ang mouse ay nasa kamay ko, ine-edit ko ang bridge ng kanta. Kahit na wala ng demonyo sa loob ko, ang bisyo ng kanta ay nandun pa rin. Para na akong adik. Hindi na ako sinasapian pero ang utak ko ay nakaprogram na para tapusin ang apocalypse. Ito ang pinaka nakakatakot. Kahit takot na ako sa kanta, tuwing naririnig ko ang gawa ko'y nararamdaman ko pa rin yung kakaibang pride. Ang pride na ako ang gagawa ng pinakasikat na kanta sa kasaysayan ng mundo. Kahit na yun na ang huling kanta na maririnig ng lahat. Samantala matapos ang exorcism, akala ko ay makakabalik na ako sa dati. Yung dating Yojen na namumroblema lang sa pambayad ng kuryente at pambili ng kape. Pero nagkamali ako, ang katawan ko ay malaya na pero ang isipan ko parang bilanggo pa rin sa isang selda na ako mismo ang nagtayo. Araw-araw kapag nakikita ko sina Angeli at Roman na pilit na nagpapaka-normal, nagluluto, nanonood ng TV, nagtatawanan, nakakaramdam ako ng matinding kirot sa dibdib ko. Kasi alam ko ang secret na hindi nila alam. Alam ko na ang kantang nasa hard drive ko ay mitya ng katapusan ng lahat ng tao. Isang hapon, nakatayo lamang ako sa harapan ng monitor. Binuksan ko ang file ng Zamyasa. Pinindot ko ang play, ang ganda, Papa Dudut. Sobrang ganda. Ang areglo ay para bang hinahaplos ang kaluluwa mo bago ito dahan-dahang sakalin. Pero habang tumatagal, ang ganda ay napapalitan ng takot. Naalala ko yung sinabi ni Zamyasa na ito ang hudyat ng apocalypse. Hindi ko ito itutuloy. Bulong ko sa sarili ko. Nanginginig ang kamay ko habang tinitingnan ang delete button. Ayoko na ng ganitong klase ng tagumpay. Kinuha ko yung diary ni Lola Vering sa ilalim ng kama. Kumuha din ako ng isang bote ng lighter fluid at dinala ko sa likod bahay. Doon sa may tambak na mga lumang kahoy, gusto ko sanang sunugin ang lahat. Gusto kong burahin ang connection ko sa demonyong yon. Patawad, ma. Sabi ko habang binubuhusan ng likido ang diary. Pero mas mahalaga ang buhay nila Angeli kesa sa kahit na anong sikat. Kumuha ako ng posporo. Pero bago ko pa man ito maikaskas ay biglang tumigil ang hangin. Ang mga dahon sa puno ng mangga ay hindi na gumalaw. Ang mga aso sa kapitbahay na kanina ay kumakahol ay biglang tumahimik. Ang init ng hapon ay napalitan ng isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Tumingin ako sa paligid at doon sa gitna ng usok na hindi ko malaman kung saan galing ay lumitaw si Mama. Pero hindi na siya yung Mama na kilala ko. Ang itsura niya ngayon ay parang bangkay na ilang linggo nang nakalubog sa putik. Ang mga mata niya ay wala ng laman, 2 itim na butas na lamang. Ang puti niyang duster ay puno na ng sunog at ng dugo. Yojen. Ang boses niya ay parang kiskis ng tuyong dahon sa semento. Anong balak mong gawin? Ayoko na. Sigaw ko at umiiyak na ako. Masama tong ginagawa natin. Marami ang madadamay. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng itim na marka sa lupa. Hinawakan niya ang kamay ko. Yung kamay na may hawak na posporo. Ang balat niya ay malagkit at napakalamig. Parang hawak ko ay yelo na may halong lansa. Gusto mo bang bawiin ko sina Angeli at Roman? Tanong niya. Ang boses niya ay naging boses ni Zamyasa. Malalim at mapanira. Ang akala mo ba ay natatapos ang lahat sa pagpapaalis sa akin? Kasunduan nito, Yojen.
at sa bawat kasunduan may sangla. Ang sangla mo ay ang kapatid mo. Biglang nag-flash sa utak ko ang isang vision. Nakita ko si Angeline na nalulunod sa gitna ng itim na dagat. Sumisigaw ng pangalan ko. Nakita ko si Roman na sinusunog ng buhay habang nakatali sa isang krus. "Huwag mo silang saktan!" Pagmamakaawa ko. Napaluhod ako sa harapan ng bangkay ni Mama. "Huwag mo silang madamay-damay. Parang awa mo na. Kung ganon ay tapusin mo na ang nasimulan mo." Bulong ng nilalang na mukhang si Mama. "Ipadala mo ang kanta sa mga taong nasa listahan. Huwag kang lilingon. Huwag kang mag-aalinlangan. Kapag nanalo ang kantang Samyasa sa Eurovision, sa susunod na taon ay magiging ligtas ang mga kapatid mo. Sila lang ang ititira namin sa bagong mundo." Isang pananakot na may halong pangako. Ginamit nila ang pinakamahinang bahagi ng pagkatao ko, ang pagmamahal ko sa pamilya. Nawala ang vision, nawala ang lamig, nakatayo na muli ako sa likod ng bahay. Hawak ang posporo at ang basang diary. Pero hindi ko na tinuloy ang pagsunog. Binalik ko ang diary sa loob ng bahay. Pagsapit ng gabi, umupo ako sa harapan ng computer. Ang mga mata ko ay tuyo na. Wala ng luha. Binuksan ko ang email ko at isa-isa kong isinend ang demo file sa mga pangalan sa listahan. Mga producers mula sa Israel, mga creative directors at mga diplomats. Habang pinipindot ko ang send sa huling email, naramdaman ko ang isang mahinang haplos sa balikat ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Alam kong nandoon si Samyasa. Nakangisi sa dilim. Naghihintay na pumutok ang unang nota ng katapusan. "Patawad sa inyong lahat." Bulong ko sa madilim na kwarto. Samantala, Papa Dudut, mula nang pinindot ko ang send sa mga email na yon, para akong naglalakad sa kabaong. Ang mga buwan ng 2026 ay dumaan na parang panaginip. Hindi na ako kumakanta sa mga bar, hindi na rin ako gumagawa ng ibang kanta. Nakatitig lamang ako sa inbox ko araw-araw at hinihintay ang hatol. Dumating ang April 30, 2026. Ang init sa Caloocan ay halos hindi na matagalan. Parang pati ang panahon ay nakikiramay sa bigat ng daladala ko. Sina Angeli at Roman ay medyo panatag na ang loob dahil nakikita nilang normal na ang pagkilos ko. Hindi na ako gumagapang pa sa dingding, kumakain ng kung ano sabay na nakakasama nila at nakakausap nila ako ng matino. Pero ang hindi nila alam, sa loob-loob ko, para kung isang time bomb na naka-countdown. Isang hapon habang nakaupo ako sa tapat ng bintana at pinapanood ang mga batang naghahabulan sa labas. Biglang nag-vibrate ang phone ko sa ibabaw ng piano. Isang international number, ang country code ay 972. Israel. Tumigil ang tibok ng puso ko. Parang nanlamig ang mga daliri ko habang inaabot ang phone ko. Alam ko na eto na yon. Eto na ang tawag na magbabago sa tadhana ng tao at magsiselyo sa kapalaran ko. "Hello?" Pabulong kong sagot. "Shalom. Am I speaking with Eugen?" Isang boses na lalaki ang sumagot. Malalim ang boses niya, seryoso at may napakabigat na accent. "This is Avi Chen. I am one of the executive producers of CAN, the Israeli Public Broadcasting Corporation in Jerusalem." Napatras ako at napasandal sa pader. "Yes, this is Eugen." "Eugen, I have to tell you, we have been listening to your submission for 3 days straight." Ang sabi pa ni Avi. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Parang hirap din siyang ipaliwanag ang nararamdaman niya.
We receive thousands of demos every year. Most are pop songs, power ballads, the usual Eurovision formula. But yours, Amyasa, it's different. Different in what way? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. It's hypnotic. At first we were confused because of your Aramaic. No one uses that anymore. But your solution, it has this frequency that stays in your head. We played it once in the meeting room, but all of the committee members, they couldn't speak. There's a power in your song, Yogen. It feels ancient, yet it sounds like the future. Tumahimik ako at narinig ko ang mahinang tawa ni Samyasa sa dulo ng isip ko. We did some background checks. Pagpapatuloy pa ni Avi. We don't know how you found our contact persons here, but we don't care anymore. We want to bypass the national selection. We want Samyasa to be the official entry of Israel for Eurovision 2027. We are offering you a full production contract. We want to bring you here to Israel by the end of the year to start the recording with our chosen artist. Are you sure? Tanong ko at parang gusto kong sabihin sa kanya na huwag. Naitapon niya ang file at burahin na niya. Ang kanta para sa kaligtasan nilang lahat. More than sure, Yogen. This is not just a winner. This is a song that will make history. It's going to change the world. Everyone who hears it, it's like they become part of it. Congratulations, you are now a world-class composer. Thank you, Avi. Sagot ko pero ang boses ko ay parang boses ng taong bibitain. Pagkababa ko ng phone ay pumasok si Angeli sa kwarto. Kuya, sino yun? Bakit parang nakakita ka naman ng multo? Tumingin ako sa kanya ang kapatid ko. Ang inosente niyang muka ang tanging dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Ange, tumawag yung producer mula sa Israel. Sabi ko, pilit nang umingiti. Gusto nila ang kanta ko. Hindi ko pa masyadong sigurado pero gusto niyang maging pambato ito sa Eurovision. Seryoso kuya? Sumigaw siya sa tuwa at agad na niyakap ako. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ni mama darating yung big break mo. Proud na proud si mama sa'yo, sigurado ako. Niyakap ko siya ng mahigpit pero ang mga mata ko ay nakatingin sa litrato ni mama sa ibabaw ng cabinet. Sa litrato ay parang gumagalaw ang mga labi ni mama at parang bumubulong siya ng good job anak. Ngayon, May 2026 pa lamang, may ilang buwan pa bago ang deadline ng November 2026 para i-finalize ang lahat. Pero alam ko na ang susunod na mangyayari. Nilipad ako papunta ng Israel. Ang kantang Samyasa ay maririnig ng milyon-milyong tao. At kapag narinig nila ang huling nota, tapos na ang lahat. Napatingin ako sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ay parang dahang-dahang nagdidilim. Kahit tanghaling tapat, ang langit ay tila naghahanda na sa pagbukas ng isang pinto na hindi na muling maisasarado. Papadudot sinulat ko ito dahil para mabawasan ang bigat na nararamdaman ng puso ko. Sobra talaga akong nakokonsensya. Kaya ngayon pa lamang ay binabalaan ko na kayo sakaling matuloy ang release ng kantang Samyasa. Hindi ko na alam kung kaya pa tayong mailigtas ng mga dasal. Sa totoo lang ay gulong-gulo na ang isipan ko. Suicidal na ako. Kaso'y hindi ko magawa kasi madadamay ang mga mahal ko sa buhay. Sa mga makakarinig ng kwento ko ay hindi ko alam kung anong kaganapan ang mangyayari sa taong 2027. Kung totoo mang apocalypse na ito, good luck na lang talaga sa ating lahat. So sa mga ganitong istorya, kailangan i-approach natin to ng merong biblical discernment. Okay? Ina-acknowledge naman ng Bible yung reality ng mga angels, fallen angels, demons, spiritual warfare. Pero wino-warningan din tayong mga believer na
huwag tayong madaling ma-deceive sa mga ganitong spiritual claim na hindi naman grounded sa salita ng Diyos. Kaya simulan natin kay Samyasa. Okay, sino ba si Samyasa? Historically speaking, yung name na Samyasa, also spelled as Semjasa, Shemiyasa, or Semyasa, galing yan sa Jewish apocalyptic literature. Okay, specifically sa First Enoch. Sikat na sikat yung book na yan, Book of Enoch, na alam naman nating lahat, hindi siya part ng canonical Bible. So, sa story ng First Enoch, si Samyasa ay dinedescribe bilang leader ng isang grupo na tinatawag na The Watchers. King, sino ba yung mga The Watchers na yan? Etong mga The Watchers na to, sila yung heavenly beings, grupo ng heavenly beings na nabanggit ng ilang beses sa Bible, pero kasi na-develop na siya later in Jewish literature, especially nga dito sa Book of Enoch. Sa Bible, yung term na Watcher, nag-appear siya sa Old Testament. Pero hindi yung katulad ng iniisip ng mga tao ngayon. Kasi ang primary biblical reference ng The Watchers, makikita nyo yan sa Book of Daniel chapter 4, basahin nyo. Si Nebuchadnezzar, dinidescribe niya na nakita siya ng Watcher. Watcher in Aramaic, ang ibig sabihin ay for the one who watch. Pero sa Book of Daniel, listen po, pinoportray itong mga Watchers bilang holy heavenly beings na sila yung nagkikarry out ng God's judgment. Wala sa text, wala kayong mababasa na sinasuggest na itong mga Watchers ay mga fallen angels katulad ng mga iniisip ng tao ngayon dahil nakasulat sa Book of Enoch. Kaya yung mga modern discussions ngayon about sa The Watchers, diba sinasabi nga si Samyasa, leader ng The Watchers, hindi na siya galing sa Bible. Yung reference nila ay nanggagaling sa Book of Enoch. Kasi according sa Book of Enoch, 200 yung angels na yun, yung The Watchers na yun, 200 angels na nag-descend sa earth at ang leader nga nila ay si Samyasa at kumuha sila ng kanya-kanyang asawa. They took human wives at yung mga naging anak nila, yun yung tinatawag na Nephilim, yung mga giants. At nagturo sila ng mga forbidden knowledge. Ayan yung mga sorcery, astrology, enchantments. At dahil sa rebellion nilang yon, God judged them at inimprison sila, kinulong sila until the final judgment. Ayan yung mga iniisip ng tao ngayon about the Watchers. Pero kapag binasa niyo yung Genesis chapter 6, 1-4, sinabi doon, the sons of God saw that the daughters of man were attractive. Okay? Wala po doon na ginamit na word na the Watchers. Sabi doon, sons of God. Pinalitan na lang yan ng Watchers later in the Book of Enoch. But again, yung Book of Enoch, kailangan ba natin siyang i-treat as inspired scripture? No. Hindi siya word of God. At yung name na Samyasa, wala po kayong makikita niyan na binanggit yan sa Bible. At hindi rin tinuturo na siya ang leader ng mga fallen angels. Okay? Isa pang gusto kong i-address, nabanggit kasi doon sa istorya na yung 3 a.m. ay demon hours. Well, common belief na to sa culture natin ngayon, pero hindi siya biblical. Walang tinuturo ang Bible na merong specific time ang mga demonyo para maging malakas, o ito yung oras nila para umatake. Walang ganon. So, ang reminder ko lang, ang dangerous kasi dito, hindi naman yung kwento ni Samyasa, kasi iba natatakot, uy, powerful si Samyasa. Hindi, ang dangerous dito is kapag pinaniwalaan mo lahat ng mga ganyang claims. If you believe any spirit, experience, dreams, or supernatural claim, at ipapantay mo yun sa authority ng scripture, yun ang delikado. Hindi yun word of God. Kaya, huwag kayong matakot. Do not fear fallen angels. Do not fear forbidden knowledge. Kasi ito yung mga tinuturo niyan eh. May mga forbidden knowledge na kailangan yung malaman. Nasa Bible lahat ng sagot. Seek Christ. For He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Ang tagumpay natin ay hindi matatagpuan sa mga pangalan ng demonyo. Ang tagumpay natin ay matatagpuan sa pangalan ng Panginoong Jesus, the name that is above every name. Jesus Christ. Yung mga story ni Samyasa, yung mga fallen angels, ancient knowledge, writings, na nagkukos ng fear. Saan ba galing yung fear? Hindi galing ang fear sa Diyos. Okay, tapos lalagyan lang nila ng mga dramatic background music para ma-steer yung emotions mo. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Hindi sinasabi ng Bible na matakot tayo sa mga demonyo. Okay? Yes, sabi ng Panginoong Jesus, totoo, yung mga demonyo na yan
Pero hindi dapat tayo mamuhay na matakot sa kanila. Greater is He who is in you, the Holy Spirit, Jesus, than he who is in the world, Satan. Yang fear na yan, tandaan nyo mga kapatid, nag-grow sa loob nyo yan. Kapag pinapaniwalaan nyo na yung mga hidden knowledge, mysterious, hidden stories, kesa sa salita ng Diyos. My people are destroyed for lack of knowledge. Tandaan po natin, biblical knowledge protects us from deception and superstition. Kaya nga sabi sa Bible, your word is a lamp to my feet and a light to my path, ilaw sa ating daan. Amen po?